Meron tayong parcel dito galing Hong Kong. Sa video na to, unbox natin. Yan, ka ng laman. You know, ito yung bagong Hohem iSteady V3. Bago lang to sa market. Ito yung pinaka-latest nila na smartphone gimbal. Pinadala tayo ni Hohem ng gimbal para masubukan daw natin. In the past, nagpadala na sila sa akin ng action camera gimbal, yung wearable. Ngayon, nagpadala ulit sila. Ito naman, bagong kakalabas lang. Unbox lang natin, tingnan natin kung anong laman. So, ito yung mga features. Quick look sa features, magnetic AI tracker, pill light, iSteady, 3-axis stabilization, detachable remote control, built-in selfie stick, foldable, and portable. May QR para sa pairs use. Tapos, yung socials ng Hohem. Ito ang kanilang quick start guide, warranty papers, accessories, cable, tsaka yung tool. May pouch na nakasama. And then, ito na, yung pinakang gimbal. Tapos, yung wala na. Oh, gan lang niya. Yun no, Stig, paano nga paganahin? Bali, pag-aaralan ko muna kung paano siya paganahin. Kaka-unbox lang eh. Bali, eto, lagay mo lang dito sa pouch. Tapos, yun na. Yung tools, lagay ko na rin. Game, try natin. Dito tayo ngayon sa Minox Bike Park. Testingin natin itong Hohem iSteady gimbal. Dinala ko. Maliit lang siya, super compact. Tapos, magaan lang din. O kahit nakabike papunta dito, hindi naman may hirap dalhin kasi magaan lang. Hindi pa ako masyadong sanay din na magagamit ng ganito. Kaya ngayon, pag magpa-practice tayo gumamit. Kasama ko si Jim, yan. Ating magiging subject for today. Pagpa-practice na natin kunan ng pagimbal. Ito, cellphone ko gagamitin ko. Kabit muna natin. Tapos, on lang, ayun. Nabuhay na siya. Tapos, paano nga ba to? Nakapang-reels mode pala yun. Oh, pwede itong baguhin eh. Pwede bang pang-YouTube? Yan. Bali, itong Hohem iSteady. Nandito yung kanyang AI tracker. Itong maliit na to. So, kahit gumamit ka ng ibang app, kahit hindi na yung app mismo ni Hohem yung gamitin mo, kahit yung built-in na camera app or sa mga social media app like Facebook, TikTok, yung mga yun, pwede mong gamitin. Kasi ito mismo yung may pang track. So, testingin muna natin. Kasama ko si Jim. Mag-testing tayo kumuha habang may maganda-ganda pa yung liwanag. Let's go! Yun! Man. Ang bilis masyado. Ang bilis masyado. Separate ano yung gimbal. Wala, ano lang, free ride boys yun. Yun no. Pasensya na, hindi pa ako ganun kasanay gumamit ng gimbal. Kaya, nga papa. Tatlong pindot dun sa trigger para lumipat kung saan nakaharap yung camera. 1, 2, 3. Yun no, ganun lang yan. Tapos, pag nagganto ka, madedetect ka nung ayun, nagkulay green na yung ilaw, madedetect ng tracker. So kahit saan ako magpunta, susundan ako nyan. Yun no, yun yung tracker pag nagganong ka. 1, 2, 3, lipat ko kay Jim. Yan. Ay! Okay! Natin habulin si Jim. Mahabol natin. Ay, ba't naman kulang ngayon? Again, aaminin ko,
hindi talaga pa ako sanay maggagamit ng gimbal. Kaya sobrang simple pa lang ng mga alam ko ng mga gimbal shots na pwedeng magawa. Pero yung mga shots na yan, naging possible yan kasi nga may gimbal. Kung wala kang gimbal, sobrang kalog niyan, sobrang tagtag kasi ang ginagawa ko dyan is tumatakbo ako, hinahabol ko yung bilis ng takbo ng bike ni Jim. Kaya challenge din sa akin. Ako, nahihirapan akong tumakbo na mabilis na dapat di ako madadapa. Pero, baliwala lang din sa gimbal. Sobrang smooth pa rin ang footage. Kaya, panalo. Okay. Galing nitong Hohem iSteady. Hindi ko pa siya ganun kaabisado, pero mukhang, eto, excited ako sa mga pwede ko pang magawa dito sa gimbal na to. Napakagaan lang niya, napakaliit, napaka-compact, napakadaling dalhin. Kasyang-kasya dito sa pouch. Meron siyang fold na saktong-sakto. Walang galaw, yan. So, dapat ganito mo siya mapopold. May notch dito, nasushoot din to para secured siya. Hindi siya gagalaw. Safe yung gimbal, hindi masisira yung motor na pag nakapatay, nalilikot, hindi ganun yung mangyayari. So, ayan. Buksan natin. Bali, eto pala, available to sa dalawang kulay. May itim eto, tas meron siyang puti. Gamit kong phone, iPhone 13 mini. So, maliit lang, pero kayang-kaya naman. Eto, meron pa ditong isang phone pa. Eto ay 7 ata to. iPhone 7 ata to. Mas malaki siya, pero baliwala rin naman, kahit malaki, kayang-kaya. Nandito yung power button. On mo lang yan. Hold mo lang para magbukas siya. Yun, no? Magbubukas na siya agad. Ayun. Eto, mayroon trigger button dito sa likod. Pag hinold mo siya na hawakan, magpipix lang siya kung saan siya nakatutok. Pero pag binitawan mo siya, pwede mo na siyang itutok kung saan mo siya gusto itutok. Tapos meron dito sa harap na joystick. Ayan, joystick. So kung gusto mong bagu-baguhin, kontrolin kung saan siya nakatutok, pwede gamit ng joystick. Pwede mong itilt pababa, itilt pataas. Pwede mong ipan kaliwa, kanan, yan. Gamit etong joystick dito. Tapos meron din siyang M na button. Etong M, pag iba-iba to ng mood eh. Pero ang pinakang gamit sa akin na itong M button na andito. Pag dinouble click ko siya, yan o, magpapalit siya ng orientation. From landscape, ayan, double click mo tong M dito. Magpo-portrait siya. Double click mo lang, ganun lang. Meron din ditong button pang record. So, bali, etong gimbal, pwedeng mag-connect via Bluetooth sa phone mo para kontrolin niya yung pag-press mo ng record. Gamit ito. Tapos, may taas-baba dito eh. Parang zoom ata to. Gamit yung app ni Hohem, yung Hohem Joy na app. Ang maganda dito kay iSteady V3, pwedeng matanggal yan. Ayun, natatanggal etong controller. So, pwede mong i-set up sa ibang lugar etong gimbal. Tapos, nasa malayo ka, pwede mong kontrolin, itutok sa'yo, kahit nasa malayo ka, or i-portrait mo, pwede. Gamit tong controller na to. May remote siya, nakasama. Kung content creator ka, tapos solo ka lang, walang tutulong sa'yo, na mag-film ng shot mo, o mag-frame sa'yo, eto, malaking bagay to. Magnetic to, lalagay mo lang dyan, charge rin siya ng kanya. May sarili siyang battery. Ayun, nakakabit siya dyan. Itong trigger pala, pag 3 beses mo pinindot, 1, 2, 3, mababago kung saan siya nakaharap. 1, 2, 3. Nandun naman siya nakaharap. Yun yung purpose nito. Ito yung AI tracker. Meron siyang built-in na pill light na ilaw. Ito, natatanggal nga ito. Actually, natatanggal siya. Ayan. Pwede siyang matanggal. Nakakabit siya na ganyan. Ayun, umilaw siya. Ibig sabihin, connected na siya. Kailangan palang pindutin ito para bumukas yung ilaw. Yan, nakabukas yung ilaw niya. So, pwede mong i-adjust yung intensity niya. So, kung nagbibideo ka sa madilim, makakatulong to, itong ilaw na to, para makita ka. Para hindi naman sobrang grainy na video mo. Kasi yun, ganun lang. Adjust mo on the fly gamit itong scroll wheel na to. Yung intensity ng ilaw na ito. So, baliktad pa nga yung pag-aalagay ko na itong phone dito. So, dapat itong camera mo andito sa taas. So, ayusin na lang natin. I-off ko muna siya. Meron ditong guide naman. May sticker dyan, may guide. Nakalagay kung anong orientation ng phone dapat. So, mali ako nang lagay kanina. Excited kasi. Ganyan dapat yan. So, buksan ulit natin. Yan. Ang gagawin ko ay, pipilip ko para makita yung screen. Ayan. Etong AI tracker, ano ko ba itong mako-control na? Papatong ko muna etong gimbal. Isa pa palang feature nito, di ko nasabi. Meron siyang paa. May tripod pitch siya. Meron siyang paa, ayan no. So, hindi mo na need na mag-thread pa dito ng tripod pitch sa kanya. Pero meron siyang 1/4 inch thread dito na kung gusto mo siyang ilagay sa tripod or lagyan mo siya ng sariling paa, pwede rin. Pero meron na siya eh. Ayun no. So, stable naman siya pag itinayo mo gamit yung paa niya.
Ayun o. Nakatayo na siya. Tinayo ko dito sa table yung iSteady V3. Meron siyang gesture command na ganito. Pag nag-sign ka ng ganito, nag-green yung ilaw. Ibig sabihin, susundan na niya ako kung nasan ako. So, pag nagpunta ako dito, susundan niya ako. Kaya napakadali. Kung mag-isang content creator ka lang, nagbibideo ka ng sarili mo, wala kang kasama, wala kang katulong. Pwede to. Ganun lang yung gesture. Gaganyan ka lang. Susundan ka na. Gamit eto. So, hindi siya nakadepende sa app. Yun yung maganda dito. So, kahit anong camera app yung gamit mo, mapapagana mo yung tracker niya. O, pupunta ako sa side na to. Sinusundan niya ako. Sinusundan niya ako. Tapos, pag nag-sign ka naman na ganito, titigil na yung pag-track niya. Pupula yung ilaw. So, ayan hindi na niya ako sinusundan. Stop tracking yun. Tapos, meron din siya nung ganito naman. Pag naman nag-sign ka ng ganito, pwede mong baguhin din yung orientation. So, pwede kang gumanyan, babaguhin niya. Magbabago siya ng orientation. Di ba? Gaganto ka lang, gaganyan ka lang, babaguhin niya na yung orientation. Ang galing, Yung gantong sign naman, ibig sabihin naman nito, framing. So, pag gumanto ka, ibig sabihin, ipe-frame ka na agad niya. Kung ano yung framing mo na yun, i-hold niya yun kahit saan ka magpunta. Steady siya sa ganung framing. Yun yung maganda dito. So, ganin yung gesture niya. Tapos, meron siyang ganito, shutter control, para kunang ka. Ganito lang. Yeah, boy. Ang maximum working time na pwede mo magamit ito is 13 hours. So, ganun katindi yung battery niya. So, maghapon na shooting, sobra-sobra na yun. Pag naman gamit mo yung ilaw, yung AI tracker, lahat-lahat na, pwede mo siya magamit up to 4 to 5 hours. Kasi syempre, eto, may battery rin to na kinakain. Tapos yung ilaw niya, gumagamit din ng battery. So, up to 4 to 5 hours siya pwede. Pero kung hindi mo gagamitin yon, yung gimbal lang, 13 hours, makunat na yun na battery para dito. Yung hawak niya, sobrang ergonomic. Talagang pinag-isipan yung design Tapos may texture din siya na hindi siya madulas kapitan. May isa pa pala tong feature, hindi ko nasabi, eto. Meron siyang extension. So, kung gusto mo siyang mas mahaba yung reach, mas malayo, meron din. Tapos, meron ditong alin na pwedeng pihitin para ma-adjust mo naman yung tilt nito. So, kung gusto mong i-selfie ng malayo, yan, pwede. Pwede dito. Yan. Ang price nito ngayon sa mismong website ni Hohem is 7.7. So, napakamura para sa isang smartphone gimbal na masasabi natin na advanced na sa pag-shoot. Link ilalagay ko dyan sa description. Pwede nyo rin i-follow ang official channels ng Hohem. Ito is pinadala sa akin ni Hohem para matesting. So, thank you Hohem sa pagpapadala nito. Pagsasanayan ko pa na gamitin to para magamit ko na makapag-add ako ng magagandang video pa sa mga reviews na ginagawa ko sa bike, mga ride vlogs. Ito, pag-aaralan ko talaga na gamitin na ito. So far, wala pa naman ako na-encounter na problem sa kanya. Ang hindi ko palang makuha dito is kung paano ako mag-shoot ng sobrang low angle. Yun pa lang yung hindi ko pa nagagawa kung paano. Kasi, hindi pa ako sanay. Parang ganito, low angle niya. Basta gusto ko kasing makakuha ng low angle, hindi ko pa makapa kung paano yung setup ng low angle na filming. So, yun lang. Pero, yung usability niya, sobrang solid. Hindi naman ako nahirapan na gamitin. Nung tinesting namin siya na ipang video for the first time. Kung interested kayo mga kapadyak, link, lalagay ko sa description. Eto na, pinaka-latest release, pinaka-bagong labas na smartphone gimbal. Pwede nyo ito subukan. So, sa below 10K na price. Diba? Super solid. Para i-off, ganun lang, pinutin lang. Mag-off na siya. Tapos, para tanggalin ko yung nakakabit na cellphone, para tiklupin. Ganun lang, titiklupin ko siya ng ganyan. Dito pala sa kabilang side. Yan, tapos, pagtatapatin ko lang yung notch niya. Ang ganda din ng pagkaka-design niya. So, kaya napakadali rin siyang dalhin. Hindi problema dalhin. Para i-charge, merong Type-C port dito sa gilid for fast charging. Solid. Hohem iSteady V3. Kung interested kayo, link sa description.